So hello guys, shoutout po sa lahat ng mga andyan, no? Gagawa natin ng reaction ngayon sa mga nakakapanindig balahibo na mga pangyayari ngayon. Dito sa isang pro-BBM vlogger na nagngangalang si Mima Alicia na napaslang nga nung nakaraang araw. Sa kasamahan to sa mga kaibigan ko ring vlogger, sila ni Tol Pikwa, sila ni Tol Ballpoint Man. So, yun ang isang Mima Alicia. So ang tanong dito, tukoy na ba ang suspect sa pagpaslang sa isang pro-BBM vlogger na si Mima Alicia? Ang tanong dito, mahuhuli ba, makilala ba, at ano bang mga anggulong tinitingnan ngayon ng mga pulisya para mahuli ang sinasabi or ang naturang suspect? So yun na guys, ako hindi naman sa or sa Maka Marcos or Makasara ka or Maka Marcos ka. Pag ganitong mga trabaho kasi pag mga itong mga vlogger kasi sabihin natin isa kang political vlogger, medyo delikado talaga ang mo dito. Lalo na kung yung mga banat mo, matitindi yung mga banat mo, yung tinatawag nilang personal assassination, kumbaga nagmumura ka na, pinipersonal mo yung mismong tao, so magkakaroon ka talaga ng, yung iba nga nagkakaroon ng death threat eh. Kaya ako hindi ko pinasukan itong pagiging vlogger vlogger dito sa mga politika. So ako, hindi naman sa Maka Marcos or sa Makasara. So, hindi rin kasi maganda na yung mayroon talagang mawalang buhay. Medyo hindi maganda. Kundo nakikiramay ako sa pamilya ni Mima Alicia. Hindi naman siguro yung tamang sagot na kailangan may masawi. Siguro kung mapanood nyo din kasi nung buhay pa itong si Mima Alicia, daw siya mag-react, daw siya mag-live, daw siya bumanat. Andoon na yung kung isa kang Sara supporters or Maka Duterte ka, andun na yung maaasar ka, magagalit ka, makapagmura ka. Kasi itong si Mima Alicia din, malakas din mga asar to, malakas din magmura, lalong-lalo or malakas tumira talaga. Kumbaga lalong-lalo na kay Sara at saka sa dating pangulo na si Rodrigo Duterte. So ito siguro ang binigyang, siguro ang sasabihin dito ng mga ng mga kasamahang mga vlogger ni Mima Alicia, walang ibang dito. Hinala pa lang naman yung suspect na dito, malamang yung mga sabihin nating mga Makasara or Maka Duterte. So hindi pa tayo sure nun kung ano yung magiging investigasyon ng kapulisan kasi sa mga narinig na balita na isang grupo daw ng sindikato ang tumira sa isang Mima Alicia. So hindi pa tayo sure kung sa politics ba to or may another ba na kaso or sabi nating gulo na kinasasangkutan ang isang Mima Alicia. So yun. So marinig naman natin ngayon sa mga vlogger dito sa kabila, sa mga pro Duterte na yung iba, hindi rin maganda. Hindi sa Maka Marcos ako hindi rin sa Makasara ako, pero hindi rin ako sang-ayon doon sa may nawala na ng buhay pero medyo hindi pa maganda yung mga sinasabi. So pangit naman po yun. Sana nga pag-issue lang. So hindi rin natin masisi itong mga vlogger dito sa mga pro Duterte na mayroon silang masasabing hindi rin kaya-aya dito sa namayapang vlogger na pro-BBM vlogger. Kasi ang pinaghuhugutan kasi nila dito yung mga sinasabi rin nung buhay pa ang taong to ng isang Mima Alicia. So batay na rin sa ulat ng kapulisan or sa manaririnig nating mga news na tukoy na daw kung sino yung suspect sa pagpaslang sa isang Mima Alicia. So ano ba to? Mayroon bang connected ba to sa politics or mayroon pa bang ibang mga kinasasangkutang gulo ang isang Mima Alicia? So sana po mahuli na kung sino man yung salarin sa pagpaslang kay Mima Alicia. So sino ba yung hindi gusto mahuli para naman mapanagot ang dapat mapanagot. Nakikiramay ko uli sa pamilya ng isang Mima Alicia at sana mahuli na yung suspect. So medyo magulo ngayon ang labanan ng politics talaga sa mga anti at saka mga pro Marcos tapos
pro Duterte, medyo nagkabanggaan yung mga vlogger talaga. Sa gustong kumuha sa akin, sabihin nyo lang. Yun lang yan. Grabe yung mga banggaan nila ngayon. Talagang umabot na sa sukdulan na mayroon talagang mayroon talagang nasawi or mayroon talagang namatay. Pero hindi ko sinasabi dito connected ba to dito sa politics. Hindi pa natin sure. Depende na lang kung mahuli yung suspect, kung pag kumanta ang suspect, kung sino yung nag-utos, kung mayroon bang kinalaman dito sa pagiging vlogger niya, pagiging pro-BBM vlogger. Malalaman natin yan at saka sana as soon as possible, mapanagot na ang dapat mapanagot at mahuli na yung suspect para malaman ng pangkalahatan o ng sambayan ng Pilipino kung sino talaga ang may gawa sa pagbas lang o sino may nag-utos ba or mayroon bang malaking tao na nasa likod nito. Pwedeng sabihin ng ibang mga tao na baka konektado ito sa pagiging vlogger niya as a politics vlogger or baka mayroon pang ibang mga kaguluhang sangkot ang isang Mima Alicia. Alam naman natin na napanood ko na andun yung sa lamay niya, andun yung mga kasamahan niyang mga vlogger, kiramay, andun pa nga yung mga malalaking tao, may senador pa, andun pa yung hindi ko lang bagitin pangalan dito kasi pag medyo marami ng views siguro. So, yun na nga nakikiramay ako sa family ni Mima Alicia, sa nasawing vlogger. Hindi naman sa mga Marcos tayo or mga Duterte, pero hindi rin siguro tamang rason yun na para na lang, basta-basta na lang makapatay ng tao. Pero hindi pa tayo sure guys kung konektado ba to. Ulitin ko lang kung konektado ba to sa pagiging vlogger niya, sa pagiging pro-BBM or Bongbong Marcos vlogger. So sana mahuli na yung suspect at para mapanagot na ang dapat mapanagot. Shoutout po sa lahat. Wow Life TV.